Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now more than um, more than 8,156 subscribers. Konti na lang guys, 9,000 subscribers na tayo. And I believe we can be able to attain all of these things with your help. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay ano po, no? Kay Isko Moreno, no? At saka kay um, Hani Lacuna ng Maynila, no? Ito po ay si Hani Lacuna po ay anak po to ng dating Vice Mayor, no? Yung Vice Mayor Lacuna, naging konsehal din po 'yon. Okay? At hindi po manalo-nalo 'yon, no? Bilang mayor ng Maynila, no? Ilang beses po yan tumakbo bilang mayor ng Maynila, ngunit lagi pong talo. Okay? Ayun po, no? Tapos si Hani May Lacuna, Hani Lacuna ay naging mayor po just recently 2022 dahil nga po si Isko Moreno ay hindi po tumakbo mayor kundi tumakbo po bilang presidente ng Pilipinas. Isa po tayo ang nagsabi na hindi dapat tumakbo bilang pangulo ng Pilipinas si Isko Moreno during that time dahil nga po naman bagay na bagay siya sa Maynila dahil marami siya napapaganda diyan sa Maynila. Okay, napakalinis, napakaganda, gumaganda lalo, tuloy-tuloy ang mga programa. Bata magaling, no? Maraming ideas kumbaga, no? Yan, si Isko Moreno naman, artista yan, naging konsehal, naging vice mayor, naging mayor. Ito po ay naging vice mayor po ito ni Lim. Kinalaban niya si Lim. Okay? Naging vice mayor po yan ni Erap Estrada. Kinalaban niya po si Estrada. Bumalik po yan no? Bumalik po yan. No? After niya tumakbo na senador, bigla po yung tumakbo ng no? Ng mayor. Okay? Nung tumakbo po bilang siyang senador, sinuportahan po yan ni Erap. Pero nung natalo siya, pagbalik niya, ay kinalaban na niya si Erap. Parang ganun din ang script, di ba? Tumakbo siya presidente, sinuportahan siya ni Hani Lacuna, ngayon tatakbo ulit. Pero parang nangyari na rin ito kay Lim at Atienza. Okay? Si Lim at Atienza, no? So Vice Mayor ni Lim si Atienza, no? Magkaibigan talaga silang matalik, no? Bigla namang itong si Lim ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas ng Liberal Party, ngunit natalo po 'yan. Nung pagka balik po ni Lim ay bigla naman pong Partido Reforma ba o ewan ko, parang gano'n, no? Pero pagbalik po ni Lim, tumakbo po bilang mayor, natalo po rin siya ni Atienza. Hindi po natin alam anong mangyayari dito, no? Pero si Isko Moreno ay talagang pero recently po ano po 'yan no? Meron po silang pumunta pa po sa opening si Mayora at Vice Mayor diyan sa coffee shop niya diyan sa Arroceros Park, no? So marami pong si Isko Moreno, yung initiative niya nung mayor po siya ay yung socialized housing, modernizing public schools, and combating the drug problem, no? Yung official endorsed Moreno's initiative supporting micro, small, and medium enterprises, including advocating for zero-interest loans from financial institutions. So, yun. The die is cast. Former Manila Mayor Isko Moreno is gearing up a political comeback against incumbent Mayor Hani Lacuna. Siyempre po, nakakamiss din naman niya mga yan, yung mga ginagawa niya. Lalo na, kaibigan naman niya si Hani Lacuna, di ba? Nung namatay nga yung tatay niya, ay talagang nandun naman si Isko Moreno. Halos magkapatid yan. Last Tuesday, no? Ano bang araw ngayon? Huwebes, no? Last Tuesday lang, the defeated presidential candidate publicly declared his intention talaga to run on social media, unveiling his new team or political party, Bagong Maynila, no? Nako, no? In Facebook post, Moreno wrote, ang pagkakaibigan ay nagtatapos kapag ang pinag-uusapan ay ang kapakanan ng taong bayan, no? Totoo naman po 'yon kasi nag-ikot na po ba kayo sa Maynila? Ang Maynila ay parang Pasig po, no? Napakadumi, no? Pumunta ka diyan sa mga overpass,
okay, underpass, napakadumi. Kaya po, dyan sa Intramuros, napakadumi. Sa Taft Avenue, ang dumi-dumi. Pumunta ka sa Tondo, napakadumi. Pumunta ka dyan sa Pedro Hill, binabaha, madumi. Saan pa? No? Diyos ko, di ba ang Maynila ay ang kabisera ng Pilipinas? Bakit napakadumi? Ayun po ang inaano natin, no? Sinasabi natin dito. Kaya wala pong kaibigan, no? Ang natitirang maganda na lang siguro diyan ang Arroceros Park, nandun pa yung coffee shop ni Yorme, no? Yan. May mga nagsasabi din po na yung nagkaroon ng proposed meeting between Moreno and Lacuna to determine the standard bearer of their party, Asenso Manileño, did not materialize. Moreno's announced effectively ended his association with Asenso Manileño. But aside from the local party, ang alam din natin, Action Democratico din ito, si Isko Moreno, presidente nga siya, no? In announcing his new team, the former mayor praised councilors Timothy Oliver Sarcal. Si Sarcal po ay anak nung namatay na pulis na Sarcal, no? Si Darwin Awisia and Elmer Parr for their conviction. Although you each have your respective districts, you chose to stand with us. Long live. We can definitely do this. The fight continues and Moreno in Filipino. Nako, laban-laban ito. Kung nagawa niya nga kay kay Mayor Lim, kung nagawa niya kay Mayor Estrada na talagang nagtaguyod sa kanya, no? Imposibleng hindi rin niya magagawa yan kay Mayor Hani Lacuna. So, ito pa, also joining Moreno are Councilors Fajardo, Irma Alonso, Nieva, Joel Villanueva, DJ Bagaching, no? Lady Quintos, Mon Yupanco, JB Hison, Bobby Spiritu, and Sangguniang Kabataan Federation Chairman Yanyan Ibay. Ayan. Alam ko mga Ibay, taga Makati yan at Pasay. Bakit napunta na yan sa Maynila? Bringing to 13 out of 36 Manila councilors those supporting him. Siyempre, habang tumatagal at papalapit ang eleksyon, ini-expect natin ng ibang mga konsehal ay papanig din kay dating Mayor Isko Moreno. No? Alongside the announcement, there was a mass resignation of key allies of Moreno at City Hall, including the Chief of Manila Traffic and Parking Bureau. Moreno served as Manila Mayor from 2019 to 2022. After his term, he ran for President of the country. Hindi after, malito hindi after his term. Kasi ano naman po yan. Hindi naman po after his term. Kasi mayor pa po siya hanggang June 2022. No? Tumakbo po yan October. Okay, nag-file siya ng candidacy October. Okay, nag-start ang campaign period ng February of 2022. So, mayor pa rin po siya noon, no? Ito, hindi pa po nagre-release ng statement ang kampo ng mga Lacuna, no? So, speculations about Moreno's comeback had been circulating for several days. Okay? Marami po nagsasabi sa Maynila, may mga poster na po at meron na pong meron na pong sa Facebook may mga teaser na po, no? The return of the former chief executive has gained strong support from the majority of the barangay officials across Manila. Okay? According to sources interviewed by Daily Tribune, okay, his supporters praised Moreno for his proactive and diligent leadership style. Colleagues, supporters, and observers describe him as a visionary, transformative, and adept. Totoo po yan. No? Totoo po yan na talagang transformative at visionary itong leader natin na ito, na si Isko Moreno. Ako, gusto ko sanang tumakbo siya bilang senador ng Pilipinas, kaya lang iniisip ko, baka yung skill set niya, hindi bagay doon, mas bagay siya na tumakbo bilang mayor ng Maynila. Kaya lang problema nito, okay, ito na naman tayo, mayor ng Maynila. 9 years yan na tuloy-tuloy ka pwedeng mag-serve as mayor. Biglang iiwan mo na naman sila. No? Dapat tuloy-tuloy yan hanggang hanggang 2028, 2031 hanggang 2034. Okay? Pag 2034, pwede kang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2034, no? So, talagang kinikilig, no? Kinikilig ang mga residente ng Maynila dahil sa pagpapatakbo ni Moreno nung panahon niya, no? Lalo na yung mga efforts niya, yung local projects to a national level which garnered significant improvements for the city. In contrast, they criticized Lacuna for unfinished infrastructure projects. Ang tagal, ang bagal ng
administrasyon ni Lacuna, ang dumi, sobrang dumi, ang bilis pag umuulan, sobrang bilis lang na bumaha, no? During his tenure, Moreno focused on initiatives such as yung socialized housing, nagtataasan ng mga condominium, no? Tapos yung mga public schools, nagtataasan din, no? Yung pag-combat niya ng drugs, no? Tapos officials endorsed Moreno's initiative supporting micro, small and medium enterprises, yung pautang na mura or libre lang interest, yung mga allowances sa mga bata, no? Sila Lacuna, syempre, mayor na siya, mag-a-announce na yan na mag-declare ng candidacy niya. Said she aims to transform Manila into a city worthy of the title Magnificent Manila. As the first woman to lead the city, she faced the challenges upon assuming office in 2022, receiving varying degrees of cooperation. Pero Mayor Hani, no? Makikita mo agad yan, no? Pangit Kahit po doon yung sa Bonifacio, wala ang pangit. Kahit dyan po sa City Hall, ang pangit po. Ayun, dapat po basta ang pangit po ng Maynila ngayon, parang Pasig City po, no. So Lacuna, leverage her. Pero naman to, doktor naman po kasi to. So iba yung priorities niya siguro, siguro siya, no, pang human tawag dito, pang medical mission, social, ganyan. Kanya kasi yun yung background niya, no. So in her next term, Lacuna said she introduced the Kalinga sa Maynila program, providing a wide range of the city services directly to the residents, no. Ang problema po dapat ayun, ito rin problema din po ito ng Pasig, no. Dapat ang ay ang tawag doon, hindi pa nangyayari, prevention, no. Prevention is the key, no. Dapat walking city, ang gumagawa niya national para sa Maynila di ba? Yun yung problema. Okay? Ito, tandaan natin, no, parang magkakapatid yata itong dalawang ito, no, dahil nga po tatay-tatayan ang nagpasok po sa politika sa Maynila, kay Isko Moreno ay yung tatay ni Hani Lacuna, no? Yung tatay po ni Hani Lacuna. Ayan, Vice Mayor Danilo Lacuna. Okay? Danilo founded Ascenso Manileño, who will run for mayor in 2025 election. Yun na. Okay, so yari na. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless you all.